Hindi nga ba magiging Wizard King si Asta? Ang batang nagpursiging magsanay kahit wala siyang magic para abutin ang kanyang mga pangarap. 999! 1,000! Ang pinakamalaking problema ni Asta ay hindi gusto ng mga noble ang klase ng kanyang kapangyarihan, kung saan gumagamit ito ng kapangyarihan ng isang demonyo. Hindi ganyan ang inaasahan ko sa tulad mo. Besides that, kahit masasabi nating mas mabibigat ang mga nakakalaban ni Asta compare kay Yuno, ay parang nag-credit pa rin ang mga achievement and awards doon sa kanyang rival at mas nagiging paborito ito ng lahat compare dito sa ating bida. Sa videong ito ay pag-uusapan natin kung paano makukuha ni Asta ang kanyang pangarap na maging Wizard King ng Clover Kingdom. At stay tuned lang kayo mga lods dahil sasabihin ko sa inyo ang mechanics ng ating mga papremyong Janmak Anime t-shirt o di kaya isa kayo sa makakuha ng 500 Gcash sa huling parte ng video. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay libre mong i-like and subscribe ang ating YouTube channel. At kung gusto mong sumali sa ating Facebook group, ang link ay nasa description o comment section. Paano ba nabuo ni Asta ang kanyang pangarap na maging Wizard King? Basta, magiging Wizard King ako! Sa episode 2 ng anime ay ikinuwento ni Sister Lily sa dalawang bata na sina Yuno at Asta ang maalamat na Wizard King. Tinalo nito ang legendary demon na gustong sirain ng mundo. Sa kabila ng pangarap ni Asta na maging Wizard King balang araw ay naging mahirap ito para sa kanya dahil ipinanganak ito na walang magic, habang ang kanyang rival ay kabaliktaran sa nangyari sa ating bida. Dahil kung si Asta ay walang magic, si Yuno naman ay biniyayaan ng pambihirang napakalakas na air magic attribute. Mukhang wala na akong magagawa. Kailangan ko nang ipakita sa inyo kung ano talagang kaya ko. Ngunit isang araw pagkatapos ng kanilang grimoire ceremony, si Yuno ay naharap sa isang laban against Rive Chain, isang former Magic Knight na ngayon ay isa ng mapanganib na magnanakaw ng grimoire. Nakalaban ni Asta ang former Magic Knight na ito para iligtas si Yuno. Ngunit gamit ang kanyang sariling pisikal na lakas ay hindi niya kayang talunin ang isang individual na kayang kontrolin at manipulahin ang kadena. Hindi sumuko ang ating bida kung kaya sa pamamagitan ng lakas ng loob ay napili siya ng 5-leaf clover grimoire, isang grimoire na tinitirhan ng isang demonyo. Kaya dito na nga nagsimula ang journey ng dalawang magka-rival sa kanilang pangarap na maging Wizard King ng Clover Kingdom. Sumali ang dalawa sa Magic Knight entrance exam at naging madali para kay Yuno na pumasa at nakapasok sa Golden Dawn Squad, habang si Asta naman ay hindi naging madali dahil halos lahat ng pagsubok ay bumagsak siya, except sa huli na nagawa niyang talunin ang mayabang na si Zeki Bronzaza, aka Baha. Zeki Bronzaza, yoroshiku! Natanggap si Asta sa Black Bulls dahil nakita ni Captain Yami ang potensyal ni Asta lalo na sa pagiging positibo nito sa kanyang mga pangarap. Anyways, bakit nga ba mahihirapan si Asta na abutin ang kanyang pangarap na maging Wizard King? Mahirap para kay Asta na patunayan na siya ay inosente. Pagkatapos ng laban nila against sa mga elf, inakusahan ng ating bida na siya ay nagdadala ng salot sa Clover Kingdom dahil sa tinataglay nitong kapangyarihan na galing sa demonyo. Ang masakit pa nito na kung hindi dahil kay Asta, hindi nila matatalo ang high rank demon na si Zagred. Sa laban ng mga Magic Knight against high-rank demon na si Zagred ay hindi naging madali ang lahat na kahit ang first Wizard King ng Clover Kingdom ay hindi nagawang pabagsakin ang demonyong ito. At kahit ang pinuno ng mga elf na may pantay na lakas ng first Wizard King na si Lick ay nahirapan ding talunin si Zagred dahil na rin hindi kompleto ang kanilang tunay na lakas dahil isa lamang silang reincarnation ng Forbidden Magic. Ang naging susi talaga upang matalo ang demonyo ay ang anti-magic ng ating bida. Sa time din na ito mga lods ay dito lumabas ang pangalawang sungay ng ating bida. In short, nadagdagan ang kanyang anti-magic demonic power. Sa tulong ng support ni Yuno at ng dark magic dimensional slash ni Captain Yami ay na-execute ng maigi ni Asta ang kanyang atake upang magawang masakit ang puso ng high rank devil na si Zagred. At instead na pasalamatan ng ating bida sa ginawa nitong kabayanihan,
Dahil siya ang dahilan kung bakit nailigtas ang Clover Kingdom ay gusto siyang ipakulong ng mga tao dahil sa demonyong tumitira sa loob ng kanyang katawan. Ang ikalawa pang dahilan kung bakit mahihirapan si Asta na abutin ng kanyang pangarap na maging Wizard King ay palagi siyang naa-outstanding ni Yuno sa mga parangal. Kahit sa pagdating ng laban ay palaging pumapangalawa si Yuno. Ito nga yung laban sa mga Magic Knights against King of Devil Lucifero. Kung napapansin natin sa simula pa, noong sinubukan ni Lucifero na mag-manifest in a incomplete form ay nagawa niya itong talunin sa pamamagitan ng kanyang Demon Slasher Katana. Na-pull off ni Asta ang mala-dimensional slash na atake upang hatiin sa dalawa ang katawan ni Lucifero. Kaya ito ang dahilan kung bakit nakapag-manifest ang King of Devil na may kalahating kapangyarihan. At dito na nga nagsimula ang laban ng Captains versus King of Devil. Habang ang ating bida ay nagsilbing pang sorpresang atake habang inaatake ng mga Captains ang King of Devil Lucifero. Sa katunayan ay naging successful ang kanyang surprise attack dahil nagawa nitong putulin ang sungay ni Lucifero. Ngunit ito ata ang malaking pagkakamali ni Asta dahil sobrang nagalit ang King of Devil kung kaya walang kaawa-awang binugbog ang ating bida to the point na nawalan ito ng malay sa sobrang tindi ng damage ng kanyang natanggap. Since ito ngang si Lucifero ay may pambihirang physical na lakas. At dito nga dumating si Yuno Greenvirial gamit ang kanyang Star Magic ay nagawa niyang iligtas ang ating bida sa pamamagitan ng teleportation. Nagawang sabayan ni Yuno ang King of Devil sa tulong ni Mereoleona, ang captain na nananatiling malakas kahit ang kanyang mga kasamahang captains ay nakatulog na sa kamao ni Lucifero. Muling bumangon ang ating bida sa kabila ng bugbog saradong katawan para tulungan si Yuno. At dahil sa mga pangyayaring ito, ay na-awake ni Asta ang kanyang panglimang sungay na ikinagulat talaga ng King of Devil sa lakas ng ating bida. Na kahit binugbog na niya ito, ay nananatili pa rin itong nakatayo na parang hindi naramdaman ang kanyang mga suntok. Nagawang talunin ni Asta ang King of Devil at hinati niya ng ilang beses ang katawan nito, ngunit sumubok pa rin si Lucifero na tumakas upang kunin ang kanyang kalahating kapangyarihan na naiwan sa Underworld. Subalit sa tulong ng Star Magic teleportation ni Yuno ay nagawang wakasan ni Asta ang laban against King of Devil. Anyways, pagbalik nga ng Clover Kingdom, si Yuno ay naparangalan kaagad bilang first class Grand Magic Knight. Ibig sabihin, anytime, pwede siyang maging captain kung kinakailangan. At na-break pa niya ang record ni Captain Real sa pinakabatang naging Grand Magic Knight. Habang si Asta naman ay umabot pa ng 1 taon at 3 buwan bago naparangalan ang ating bida as a first class senior Magic Knight. Ibig sabihin, isang hakbang na lang para maging Grand Magic Knight. Sa kadahilanan kung bakit na-delay ang parangal ni Asta ay ang pagkawala ni Damnasio para patunayan na inosente ang ating bida dahil walang tiwala ang mga noble sa kapangyarihang demonyo na taglay ni Asta. It is very unfair mga lods na ikaw ang dahilan kung bakit naligtas ang lahat pero walang tiwala ang lahat sa iyo. Kahit na nasaksihan pa ng lahat kung paano tinalo ni Asta ang legendary demon sa kaharian mismo ng Clover Kingdom. Noong idineploy ito ng Dark Triad sa Clover Kingdom upang wasakin ang kaharian habang ang malalakas na Magic Knight ay nandoon sa Speed Kingdom. Malas lang nila nang doon pa si Asta. Kakatapos lang maimaster ng ating bida ang Devil Union. Mga Lods, may good news tayo. Alam nyo bang mamimigay tayo ng 10 anime t-shirt at 3 500 Gcash ngayong December 20. Napakasimple lang ng mechanics mga Lods. I-share mo lang ang video na ito at make sure naka-follow ka sa ating Facebook page bago mo i-share ang video. Until December 18 lang ito mga Lods, kaya make sure na i-share mo ang video na ito dahil may chance kang manalo ng Janmac anime t-shirt o di kaya isa ka sa makakatanggap ng 500 Gcash. Well, hindi ako naniniwala na hindi magiging Wizard King si Asta. Sa dami ng na-accomplish niya bilang Magic Knight ay parati siyang nangingibabaw sa lahat, especially sa rival niya na si Yuno. Nasaksihan natin kung sino talaga sa kanilang dalawa ang lamang sa lakas at sa tingin ko nga dito mga Lods, kahit si Yuno ay tinataglay ang napakaraming mana ay hindi pa rin niya mapapantayan ang physical na pagsasanay ni Asta. Dahil sa pagiging walang magic ay itinuon niya ang kanyang sarili sa pagsasanay upang lumakas ang kanyang physical na lakas. Yan ang mga bagay na meron si Asta na wala kay Yuno. Dahil wika pa niya, ang tunay niyang magic ay ang hindi pagsuko.
Sa katunayan ay mayroong pinuno ng isang bansa na kapantay ng isang Wizard King na walang magic. At ang tao na ito ay naging master ni Asta upang matutunan niya ang Zetten. Ito nga ay si Ryudo Ryuya, ang matalik na kaibigan ni Captain Yami. Ipinahiwatig dito ng author na hindi kawalan ang pagiging walang magic para maging Wizard King. Para sa akin, karapat dapat maging Wizard King si Asta dahil pangatlong beses niyang nailigtas mula sa kamay ng mga kalaban ang Clover Kingdom. At ngayon nga sa final arc ng Black Clover ay muli na naman niyang itong ililigtas sa kamay ng mga kalaban dahil currently winawasak ngayon ni Lucius ang Clover Kingdom. At sa tingin ko, hindi man siya ang magiging ika-29th Wizard King, sigurado akong magiging ika-30th Wizard King na itong si Asta. Naisip ko lang kasi na bago naging Hokage si Naruto, ay naging Hokage muna si Kakashi dahil kailangan munang daanan ni Naruto ang ranking papuntang Hokage. Kaya maaaring mangyari din ito sa ating bida. Kailangan muna niyang maging captain bago siya magiging Wizard King. Kayo mga lods, ano sa tingin nyo ang mangyayari? Please comment down below. At yun lang mga lods, salamat.